Pirmahan mo na ito, Teresa. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa bahay na ito kahit isang segundo pa. Masyado ka ng maraming ginawang kasamaan sa pamilyang ko. Ang tinig ni Eduardo ay parang hagupit ng latigo sa loob ng tahimik na silid ni Doña Imelda. Sa labas ang malakas na buhos ng ulan sa labas ng mansyon sa Antipolo ay tila nakikiramay sa bigat ng hangin. Ngunit sa loob mas matindi ang bagyong humahagupit sa dibdib ni Teresa. Dahan-dahang ibinaba ni Teresa ang hawak niyang mangkok ng mainit na sopas. 8 taon, 8 taon niyang tinalikuran ang sariling pangarap para maging anino sa loob ng mansyong ito. Siya ang nagpupunas sa katawan ng biyenan. Tuwing madaling araw siya ang nakikinig sa bawat hirap ng paghinga nito at siya ang nagtitiis sa lahat ng hirap para lang mapanatili ang dangal ng pamilya ni Eduardo. At ngayon sa harap ng mga pulis at ilang usisirong kapitbahay na nakasilip sa pintuan, ang lahat ng sakripisyong iyon ay tinumbasan ng isang makapal na bundle ng annulment papers na ibinato sa kanyang harapan. Eduardo, ano ba itong sinasabi mo? I have been here for your mother every single day. Mahinahon ngunit nanginginig ang boses ni Teresa. Ang kanyang mga kamay na namula sa init ng sopas ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Huwag ka nang magmalinis, Teresa. Sabat ni Clarissa, ang pinsan ni Teresa, na noon ay nakatayo sa likuran ni Eduardo, kunwari ay umiiyak habang nakahawak sa braso ng lalaki. Nakita namin ang mga vial ng lason sa kwarto mo. At ang pera ni Doña Imelda sa bangko halos maubos na dahil sa paglipat mo sa kung saang account. How could you do this to us? Tinuring ka naming pamilya. Tila huminto ang pagtibok ng puso ni Teresa nang makita ang mapait na ngiti sa labi ni Clarissa. Ang pinsan na kinupkup niya, ang pinsan na pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga sikreto, ay siya palang may hawak ng kutsilyong itatarak sa kanyang likuran. Lumingon si Teresa kay Eduardo, naghahanap ng kahit katiting na pagdududa sa mga mata nito, ngunit ang nakita lang niya ay puot at ang pagnanais na tuluyan na siyang mabura sa buhay nito. The evidence is clear, Mrs. Valderramat, saad ng isang pulis na nasa gilid. Kailangan niyo munang sumama sa amin para sa investigasyon o pirmahan niyo ang kasunduan na aalis kayo sa pamamahay na ito nang walang anumang habol kapalit ng hindi namin pagtuloy sa demanda. Ramdam ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Eduardo ay tila mga karayom na unti-unting tumutusok sa kanyang pagkatao. Namamanhid ang kanyang mga daliri at ang paligid ay tila nagiging malabo. Ang mansyong dati ay itinuturing niyang kanlungan ay biglang naging isang malamig na bilangguan. Napatingin siya kay Doña Imelda na nakahiga sa kama walang malay at tila isang estatwa. Ang babaeng itinuring niyang tunay na ina ay ginagamit na ngayon laban sa kanya. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang sikmura, ngunit sa halip na bumagsak ang kanyang mga balikat, dahan-dahang tumayo ng tuwid si Teresa. Pinunasan niya ang isang butil ng luhang nagtangkang kumawala sa kanyang mga mata. Sa gitna ng kahihiyan sa harap ng mga marites na nasa labas at sa gitna ng pagtatraidor ng kanyang asawa, may isang bagay na hindi nila nakuha mula sa kanya, ang kanyang katotohanan. Gusto niyo ng pirma ko, Han? Tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay malamig pa sa hanging dala ng ulan. Kinuha niya ang panulat at mabilis na nilagdaan ang mga papel ng hindi kumukurap. Bawat hagod ng tinta ay tila pagputol sa bawat kadenang nagtali sa kanya sa loob ng 8 taon. Inabot niya ang mga papel kay Eduardo na halatang nagulat sa bilis ng kanyang pagsuko. Aalis ako. Pero huwag mong iisipin na panalo ka na, Eduardo. Ang katotohanan ay parang tubig sa ilalim ng lupa. Kahit gaano mo itago, gagawa at gagawa ito ng paraan para lumabas. Muli siyang lumapit kay Doña Imelda. Yumukod siya at hinalikan ang noo ng matanda, isang huling pagmamano at pamamaalam. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Teresa ang bahagyang pagpisil ng mga daliri ng biyenan sa kanyang palad. Isang senyas. Isang lihim na tanging sila lang ang nakakaalam. Naglakad si Teresa palabas ng silid, dala ang kanyang maliit na bag at ang basang damit na suot niya. Habang dumadaan siya sa harap ni Clarissa, bumulong siya nang sapat lang para marinig ng babae. Ingatan mo ang kinuha mo, Clarissa, dahil ang nakaw na kaligayahan ay may kasamang sumpa. Paglabas niya ng mansyon,
Sinalubong siya ng malupit na hangin at ulan. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, at ang buong bayan ay naniniwala na siya ay isang kriminal. Ngunit habang unti-unting sumasara ang malaking gate ng mga Valderrama, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Saan nga ba napupunta ang 8 taon ng pag-ibig at sakripisyo kapag ang lahat ay nauwi sa isang kasinungalingan? At sino ang lalaking nakamasid sa kanya mula sa loob ng sasakyan na may mga matang tila alam ang lahat ng kanyang pait? Ang ulan ay hindi kailanman naging sapat para hugasan ang dumi ng kasinungalingang ibinato kay Teresa ng sarili niyang asawa. Sa bawat patak ng malamig na tubig na tumatama sa kanyang mukha, mas lalong humahapdi ang sugat sa kanyang puso. Naglalakad siya sa madilim na gilid ng kalsada, bitbit ang isang maliit na bag na naglalaman ng iilang piraso ng damit at ang kanyang dignidad na pilit niyang itinatayo sa kabila ng unos. Huminto siya sa tapat ng isang tindahan na may maliit na telebisyon. Kahit mula sa malayo, nakikita niya ang pamilyar na mukha ni Eduardo sa isang news clip. Ang kilalang negosyante Eduardo Valderrama formal nang nagsampa ng reklamo laban sa asawa sa tangka nitong paglason sa sariling ina. Napahawak si Teresa sa kanyang dibdib. Eduardo, pati ba naman sa balita gagawin mo akong halimaw? Bulong niya sa hangin. Hindi lang ang kanyang bahay ang kinuha ng lalaki, kundi pati ang kanyang pangalan. Sa kulturang kinalakihan niya, ang hiya o kahihiyan ay mas masahol pa sa kamatayan. Alam niya na sa mga sandaling ito, ang buong bansa, lalo na ang kanilang komunidad, ay itinuturing na siyang pinakamasamang babae sa mundo. Hoy Teresa, wala ka talagang hiya, no? Isang boses ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Si Aling Lourdes, ang pinakausisirang kapitbahay sa kanilang subdibisyon, ay nakatayo sa ilalim ng payong may hawak na cellphone at tila kinukunan siya ng video. Akala namin ay napakabait mong Mena. Yun pala ay ahas ka sa damuhan. Pinakain ka na nga at binihisan ni Eduardo, tapos papatayin mo pa ang biyenan mo. Aling Lourdes, hindi totoo ang mga naririnig nyo. Pinag-initan lang ako ni Eduardo dahil nahuli kanyang may lalaki. Yun ang sabi ni Clarissa sa post niya, may ebidensya pa silang mga litrato nyo ng kabit mo. Pagputol ni Aling Lourdes ang kanyang mga mata, ay nanlilisik sa galit at saya dahil sa nasasaksihang drama. Huwag ka nang magpaliwanag. Kitang-kita sa mukha mo ang bigat ng karma. Layas. Tumalikod si Teresa, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod. Pagod na siyang lumaban sa mga taong sarado na ang isip. Habang naglalakad palayo, narinig niya ang tawanan ng ilang kalalakihan sa kanto, ang mga bulong-bulungan na tila mga lason na kumakalat sa hangin. Bawat hakbang ay tila paglubog sa putik ng kawalan ng pag-asa. Narating niya ang maliit na apartment na dating tinitirhan ng kanyang yumaong mga magulang. Inaasahan niyang dito siya makakahanap ng pansamantalang masisilungan. Ngunit pagdating niya sa harap ng gate, laking gulat niya nang makitang nakatambak sa labas ang kanyang mga lumang gamit, mga libro-litrato at pati ang lumang makinilya ng kanyang ama. Ang padlock ng pinto ay pinalitan na. Ipinasara na yan ni Eduardo, Teresa. Sabi niya ay bahagi yan ng conjugal property niyo at ibebenta na para pambayad sa hospital bills ng nanay niya na sinira mo ang kalusugan. Ang boses ng caretaker ay puno ng paghamak. Napaluhod si Teresa sa gitna ng ulan, sa harap ng mga gamit niyang nababasa at nasisira. Dito siya lumaki. Dito siya nangarap bago niya nakilala ang lalaking sisira sa kanya. Niyakap niya ang isang basang frame ng litrato nila ng kanyang ina. Bakit ganito? Ang kanyang hikbi ay nalunod sa ingay ng kulog. Walang pera, walang bahay, walang pamilyang matatakbuhan. Ang 8 taon ng pagiging martir ay nagbunga ng ganap na pagkawasak. Ang tanging natira sa kanya ay ang alaala ng mahigpit na pisil ng kamay ni Doña Imelda kanina. Isang munting liwanag sa gitna ng napakadilim na gabi. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-ibig, ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi siya mamamatay sa gabing ito. Kung ang mundo ay gustong makakita ng isang halimaw, ipakikita niya sa kanila kung ano ang kayang gawin ng isang babaeng wala nang natitira kundi ang kanyang galit.
Isang itim na sasakyan, ang dahan-dahang huminto sa kanyang gilid ang gulong nito, ay nagwisik ng tubig sa kanyang mga paa. Bumaba ang bintana ng sasakyan, at doon ay nakita niya ang isang lalaking may matatalim na mata, si Mateo. Do you want to continue crying in the rain, or do you want to make them pay for every tear you've shed? Ang boses ni Mateo ay baritono direkta at walang halong awa. Tumingin si Teresa sa lalaki. Alam niyang ang pag-abot sa kamay na ito ay nangangahulugan ng pagpasok sa isang mapanganib na laro. Sino ka ba talaga, tanong niya. The man who will give you back your throne, Teresa. But first you have to learn how to burn the palace down. Hindi kailangan ng mundo ng isa pang biktima, Teresa. Marami na silang ganyan. Ang kailangan nila ay isang babalang hindi nila malilimutan. Ang boses ni Mateo ay tila malamig na hanging pumasok sa loob ng sasakyan, kasabay ng amoy ng mamahaling leather at sariwang kape. Nakaupo si Teresa sa backseat na babasa ng kanyang suot, ang malambot na upuan. Ramdam niya ang bawat panginginig ng kanyang kalamnan, hindi lang dahil sa ginaw, kundi dahil sa pagod na tila dumadaloy hanggang sa kanyang mga buto. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng kalsada ay malabo dahil sa patuloy na buhos ng ulan, tila mga alaala ng 8 taon na unti-unti nang naglalaho. Kanina lang siya ay asawa ng isang iginagalang na Valderrama. Ngayon siya ay isang pulubi sa paningin ng batas at isang kriminal sa paningin ng tao. Bakit mo ako tutulungan? Tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay paos at halos pabulong. Hindi siya tanga. Sa mundong kinalakihan niya, walang tulong na dumarating nang walang kapalit. Lalo na mula sa isang lalaking tulad ni Mateo na tila may hawak ng lahat ng alas sa kanyang mga kamay. Hindi lumingon si Mateo. Ang kanyang mga kamay ay kalmado sa manibela, habang ang sasakyan ay tahimik na bumabagtas sa kalsada. Ang tunog ng makina ay tila isang mahinang bulong sa gitna ng katahimikan. Dahil pareho tayo ng kaaway, Teresa. At dahil alam ko ang hindi alam ng lahat. Alam kong hindi mo nilason si Doña Imelda. Sa katunayan, ikaw lang ang dahilan kung bakit humihinga pa ang matanda hanggang ngayon. Nanigas ang buong katawan ni Teresa. Paano mo nalaman? Lawyer ako, Teresa. Trabaho kong alamin ang mga lihim na pilit itinatago sa ilalim ng lupa, sagot ni Mateo. Si Eduardo ay baon sa utang sa sugal. Ang korporasyon ng mga Valderrama ay isang guhong gusali na tanging ang pangalan na lang ang nagtatayo. Kailangan niya ang mana ng kanyang ina at ikaw ang balakid sa planong iyon. Ikaw ang martir na ginawa niyang pain. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Teresa, martir. Ang salitang iyon ay tila isang sumpa sa kanyang pandinig. Ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang lahat ng gabi na hindi siya natulog para lang mabantayan ang binyanan, ay ginamit lang pala ni Eduardo para mas mapadali ang pagdurog sa kanya. Tumigil ang sasakyan sa tapat ng isang tahimik at pribadong gusali. Inabutan ni Mateo si Teresa ng isang tuyong tuwalya. Ang simpleng pagkilos na yon ay nagdulot ng isang kakaibang kirot sa dibdib ni Teresa. Mas masakit pa palang makatanggap ng malasakit mula sa isang estranghero kaysa sa pananakit ng sariling asawa. Mateo, ano ang gusto mong mangyari? Tanong ni Teresa habang pinupunasan ang kanyang buhok. Sa wakas lumingon si Mateo. Sa ilalim ng madilim na ilaw sa loob ng sasakyan, ang kanyang mga mata ay tila may dalang apoy na hindi namamatay. Gusto ko ang katarungan na ipinagkait sa akin ng pamilyang iyon, Teresa. At kailangan ko ang taong pinaka-nakakaalam sa bawat sulok ng mansyong iyon. Ang taong alam ang kombinasyon ng vault na itinago ni Doña Imelda. Doon ay nakaramdam si Teresa ng takot. Ang vault. Ang lihim na sinabi sa kanya ng biyenan sa isang gabi ng pansamantalang pagkamalay nito. Isa ka rin ba sa kanila, pera lang din ba ang habol mo? Bahagyang ngumiti si Mateo, isang ngiting walang bahid ng saya. Higit pa sa pera ang kukunin ko sa kanila, Teresa. Kukunin ko ang lahat ng itinuturing nilang mahalaga. Pero kailangan kitang magtiwala sa akin. I can provide the legal defense, the safety, and the resources. In exchange, you will be my eyes and ears inside that house again. Bumalik. Pagkatapos ng lahat ng ginawa nila sa akin, halos isigaw ni Teresa ang kanyang pagtutol. Ang isiping makikita niyang muli ang mukha ni Eduardo at ang mapagkunwaring iyak ni Clarissa ay sapat na para masuka siya. Hindi ka babalik bilang asawa, Teresa.
Seryosong saad ni Mateo. Babalik ka bilang kanilang pinakamatinding bangungot. Babalik ka para bawiin ang sayo at para tapusin ang sinimulan ni Eduardo. Tinitigan ni Teresa ang mga mata ni Mateo. May misteryong bumabalot sa lalaking ito. Hindi niya alam kung maaari ba itong pagkatiwalaan o kung isa lang itong mas matalinong version ng kanyang asawa. Ngunit nang maalala niya ang pisil ng kamay ni Doña Imelda at ang imahe ni Clarissa, nasuot ang kanyang mga alahas. Ang pagdududa sa kanyang puso ay napalitan ng isang mapanganib na desisyon. Bakit mo gustong sirain ang mga Valderrama, Mateo? Kinuha ni Mateo ang isang lumang litrato mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito kay Teresa. Isang litrato ng isang batang lalaki, kasama ang isang babaeng kamukhang-kamukha ni Doña Imelda noong kabataan nito. Dahil ang matandang babaeng inalagaan mo ng 8 taon, siya ang nanay na nagtapon sa akin para lang mapanatili ang dangal ng pamilyang Valderrama. Nalaglag ang puso ni Teresa. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi lang basta abogado. Siya ang anak na itinago sa dilim, isang lihim na mas malaki pa sa anumang kasinungalingan ni Eduardo. Magtulungan tayo, Teresa. Kunin natin ang nararapat para sa atin. Muling alok ni Mateo ang kanyang kamay ay nakalahad sa gitna ng katahimikan. Dahan-dahang inabot ni Teresa ang kamay ni Mateo. Ang lamig ng kanyang palad ay sinalubong ng init ng kamay ng lalaki. Sa gabing iyon sa gitna ng ulan sa Manila, isang alyansang binuo ng pait at paghihiganti ang isinilang. Papuam, hindi sapat ang galit, Teresa. Sa larong ito, ang unang madala ng emosyon ay siya ring unang matatalo. Ang boses ni Mateo ay kasing talim ng sikat ng araw na pumasok sa bintana ng kanyang penthouse kinabukasan. Nakatayo siya malapit sa glass wall, nakatanaw sa abalang kalsada ng Makati, habang si Teresa ay nakaupo sa harap ng isang mesa na puno ng mga dokumento. Ang kape sa harap niya ay wala ng usok, tila kasing lamig ng pakiramdam niya sa sarili. Paano ako hindi magagalit, Mateo? Tanong ni Teresa, ang kanyang mga mata ay namamaga pa rin mula sa nagdaang gabi. Clarissa is wearing my clothes right now. She's sleeping in the room that I cleaned for years. At si Eduardo, he's acting like I never existed. Lumapit si Mateo at ibinaba ang isang brown envelope sa harap niya. Then make them remember you, pero hindi bilang biktima. Listen, I've filed an urgent motion sa korte dahil sa kondisyon ni Doña Imelda at sa mga questionableng galaw ni Eduardo sa bangko. Hihilingin natin na magkaroon ng court-appointed medical monitor, someone to ensure the patient is being cared for properly while the case is ongoing. Tumingin si Teresa sa envelope. And you want that someone to be me. Ikaw lang ang nakakaalam ng bawat gamot, bawat kumpas ng kamay, at bawat pangangailangan ng matanda. Even the judge will see the logic. Eduardo will be forced to let you in, or he'll look guilty of neglect. Paliwanag ni Mateo. Huminto siya sandali, ang kanyang tingin ay tumitig ng malalim sa mga mata ni Teresa. But it will be hell, Teresa. Clarissa will provoke you. Eduardo will gaslight you. Can you handle seeing them together every single day? Napahigpit ang hawak ni Teresa sa ballpen. Ang imahe ni Clarissa na nakasandal sa balikat ni Eduardo ay tila isang laso na dumadaloy sa kanyang sistema. Ngunit naalaala niya ang huling sulyap ni Doña Imelda, ang tanging tao sa mansyong iyon na nagparamdam sa kanya na siya ay mahalaga. Para sa nanay mo, Mateo, gagawin ko, sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay unti-unting nagkakaroon ng tibay. Hindi ko siya nanay, Tot. Mabilis at malamig na pagtatama ni Mateo. She's just a woman who made a choice 30 years ago. Ang ginagawa natin ay transaksyon. I get my inheritance and my revenge, you get your name back and your freedom. Dahan-dahang tumayo si Teresa at lumapit sa bintana. Ang refleksyon niya sa salamin ay tila isang estranghero, wala na ang mahiyain at masunuring asawa. Ang buhok niyang gulo-gulo kagabi ay maayos na ngayon at ang kanyang likod ay tuwid na tila isang kawayan na hindi kayang baliin ng bagyo. Kailan tayo magsisimula? Tanong niya. Ngayon din, mag-ayos ka, Teresa. We're going back to the mansion, but this time, you're not entering through the back door, sagot ni Mateo. Habang lula ng sasakyan pabalik sa Antipolo ang bawat pamilyar na puno at poste na nadadaanan nila,
ay tila nagpapaalala kay Teresa ng kanyang pagkatalo. Ngunit nang makarating sila sa tapat ng malaking gate ng mga Valderrama, hindi siya nakaramdam ng takot. Bumukas ang gate at pumasok ang sasakyan ni Mateo. Doon sa may balkonahe nakatayo si Eduardo at Clarissa, may hawak na baso ng juice at tila nagtatawanan. Ngunit ang tawa nila ay biglang napatid nang bumaba si Mateo at kasunod nito ay si Teresa na may dalang court order at isang tingin na tila kayang sumunog ng buong pamamahay. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Sigaw ni Eduardo halos mabitawan ang kanyang baso. Lias, I told you you're not welcome here anymore. Lumingon si Teresa kay Mateo na may malamig na ngiti sa labi. Inabot ni Mateo ang dokumento kay Eduardo. Actually, Mr. Valderrama, you don't have a choice. Meet your mother's new legal medical monitor. If you stop her from entering, you'll be in contempt of court by noon. Namutla si Eduardo habang si Clarissa ay napakapit ng mahigpit sa barandilya. Tumingin si Teresa ng diretso sa kanyang pinsan, isang tingin na puno ng kahulugan. I'm back, Clarissa, at bulong ni Teresa sa hangin sapat na para maramdaman ng dalawa ang lamig ng kanyang pagbabalik. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang bagay ang nakakuha ng atensyon ni Teresa. Ang bintana ng silid ni Doña Imelda sa itaas ay bahagyang nakabukas at nakita niya ang isang anino na tila mabilis na nagtago. Sino ang kasama ng matanda sa loob kayong lahat? Sila ay narito sa labas, pakinahe. Akala mo ba kapag nakabalik ka rito, magiging katulad pa rin ng dati maid ka lang ngayon, Teresa? Isang maid na may court order, huwag kang feelingera. Ang boses ni Clarissa ay kasing lagkit ng asukal, ngunit may talim ng isang kalawid. Nakatayo siya sa gitna ng hallway, suot ang paboritong sutlang robe ni Teresa, ang robe na binili ni Teresa noong anibersaryo nila ni Eduardo. Nakasabit din sa leeg ni Clarissa ang pearl necklace na minana pa ni Teresa sa kanyang lola. Bawat piraso ng gamit na pag-aari ni Teresa ay tila itinatampok ni Clarissa para lang saktan siya. Huminto si Teresa sa paglalakad, mahigpit ang hawak sa tray ng mga gamot ni Doña Imelda. Sa loob-loob niya tila may isang malaking bitak na unti-unting bumubuka sa kanyang puso. Iyon ang mga perlas na ipinangako ni Eduardo na itatago nila para sa magiging anak nila balang araw. Ngayon suot na ito ng babaeng tumaksil sa kanya. Ang perlas ay nagbumula sa dusa ng talaba, Clarissa. Bagay na bagay sa iyo ang suot mo, mahinahong sagot ni Teresa, bagamat ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas. At ang robe na iyan, labhan mo ng mabuti pagkatapos. Baka mahawaan ang dumi ng budhi mo. Namula ang mukha ni Clarissa sa inis. How dare you, Eduardo, tingnan mo itong asawa mo, inaaway ako. Akinan tapatamahata apahaw. Mabilis na lumabas si Eduardo mula sa master bedroom, ang kwartong dati ay pinagsaluhan nila ni Teresa. Nakita ni Teresa ang gulugulong kama sa likuran ni Eduardo at ang pamilyar na amoy ng pabango ni Clarissa na humalo sa amoy ng kanilang silid. Ang bawat detalye ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao bilang asawa. Teresa, hindi ka narito para magmaldita. Bulyaw ni Eduardo habang inakbayan si Clarissa sa harap mismo ni Teresa. Narito ka dahil sa utos ng korte. Isang pagkakamali mo lang isusumbong kita sa monitor. Clarissa is the lady of this house now. Sanayin mo na ang sarili mo. The lady of the house, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Eduardo, kahit patungan mo ng ginto, ang isang ahas-ahas pa rin iyan. At ikaw, nakalimutan mo na yata kung kaninong pawis ang nagpatayo ng mga pader ng mansyong ito. Huwag kang magmalaki. I am doing this for the family's happiness. Sigaw ni Eduardo, pilit na ginagamit ang salitang pamilya para bigyang matuwid ang kanyang kataksilan. Masyado kang naging busy sa nanay ko, nakalimutan mo ng maging asawa. Clarissa gave me the peace I needed. Kaya kung gusto mong manatili rito, matuto kang yumukod. Tinalikuran sila ni Teresa nang hindi sumasagot. Ang bawat salita ni Eduardo ay tila isang lason na pilit niyang isinusuka sa kanyang isipan. Pagpasok niya sa silid ni Doña Imelda, mabilis niyang isinara ang pinto at sumandal dito. Doon lang siya nakahinga ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila gustong sumigaw sa tindi ng yusiche, ngunit pinigil niya. Nilapitan niya si Doña Imelda.
Dahan-dahan niyang inayos ang una ng matanda, isang paulit-ulit na kilos ng pagmamahal na ginagawa niya sa loob ng 8 taon. Ang bawat pagpisil sa malambot na tela ng unan ay tila paraan niya para paalalahanan ang sarili na may mas malaking misyon siya kaysa sa makipag-away sa 2 taong walang dangal. Nay, pasensya na po, bulong ni Teresa habang hinahaplos ang kamay ng biyenan. Kailangan nating magtiis. Konting-konti na lang. Napansin ni Teresa ang isang maliit na baso ng tsaa sa tabi ng kama na tila kabibigay lang ni Clarissa bago siya pumasok. Kinuha niya ito at inamoy. Ang matamis na amoy ng chamomile ay may kahalong kakaibang anghang, isang amoy na hindi dapat naroon. Mabilis na kumuha si Teresa ng isang maliit na vial mula sa kanyang bulsa at nagsalin ng konting tsaa para ipasuri kay Mateo. Maya-maya narinig niya ang mahinang tawanan ni Eduardo at Clarissa mula sa labas ng kwarto, tila nagdiriwang sa kanilang pananagumpay. Ngunit ang hindi nila alam, sa bawat tawa nila ay unti-unting hinuhukay ni Teresa ang libingan ng kanilang mga kasinungalingan. Bago matapos ang gabi, habang naglilinis si Teresa ng kusina, isang gawaing pilit na ibinigay sa kanya ni Clarissa. Para saktan siya, nakita niya ang isang pamilyar na anino sa hardin. Si Mateo. Nakatayo ito sa ilalim ng puno ng mangga, nakatingin sa bintana ni Eduardo. Dali-daling lumabas si Teresa. Mateo, anong ginagawa mo rito? Delikado kapag nakita ka ni Eduardo. Humarap si Mateo, ang kanyang mukha ay nababalot ng dilim. Teresa, may kailangan kang malaman tungkol kay Clarissa. Hindi lang siya basta mistress ni Eduardo. Anong ibig mong sabihin? She has been talking to a private offshore broker. May balak silang itakas ang lahat ng natitirang asset ni Doña Imelda sa susunod na linggo bago pa man lumabas ang resulta ng medical audit. And Teresa, Clarissa is not even her real name. Nalaglag ang panga ni Teresa. Sino ba talaga ang pinsang itinuring niyang kapatid? At anong panganib ang dala nito sa buhay ni Doña Imelda na ngayon ay tanging si Teresa lang ang nagtatanggol? Hubarin mo ang sapatos ko at linisin mo yan. Ngayon din, Teresa. Ang utos ni Clarissa ay tila isang malatunog na sampal na bumasag sa katahimikan ng malawak na sala. Nakaupo siya sa paboritong silya ni Doña Imelda, ang kanyang mga binti ay nakapatong sa isang ottoman habang ang kanyang mahahaling heels ay balot ng putik mula sa hardin. Sa harap niya si Teresa ay nakatayo, hawak ang planggana ng maligamgam na tubig na gagamitin sana niya para linisin ang katawan ng biyenan. Walang imik si Teresa. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa gilid ng planggana hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ito ang babaeng pinatira niya sa sarili niyang bahay noong wala itong makain. Ito ang babaeng binihisan niya at itinuring na kapatid. Ngayon tinitingnan siya nito na parang isang basahan na pwedeng tapakan anumang oras. Clarissa, narito ako bilang medical monitor ni Doña Imelda, hindi bilang katulong niyo. Mahinahon ngunit may diin ang boses ni Teresa. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok, bawat pintig ay nagpapaalala sa kanya ng kawalang katarungan. At sino ang magpapatunay niyan? Isang pamilyar na boses ang sumabat mula sa hagdanan. Si Eduardo pababa habang nag-aayos ng kanyang mamahaling relo. Habang nasa ilalim ka ng bubong na ito, gagawin mo ang anumang iutos namin. Kung ayaw mong mapatalsik at tuluyang mabulok sa kulungan dahil sa kasong isinampakuluhod. Ramdam ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang sikmura ay tila binabaliktad sa tindi ng pagkamuhi. Dahan-dahan ibinaba niya ang planggana sa sahig. Ang bawat pagkilos niya ay tila isang mabagal na pagbitay sa kanyang sariling dangal. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata may isang apoy na unti-unting nagliliyab. Tinitiis niya ang lahat ng ito dahil sa bawat segundo ng kanyang pananatili, mas dumarami ang ebidensyang nakukuha niya laban sa kanila. Habang dahan-dahang lumuluhod si Teresa para abutin ang sapatos ni Clarissa, naramdaman niya ang malamig na tingin ng kanyang pinsan. Ay, andyan ka nararapat, Teresa, sa paanan ko. Isang lihim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa, bagamat hindi ito nakita ng dalawa. Magpakasasa kayo sa ngayon, wika niya sa kanyang isipan. Pagkatapos ng sapilitang paglilinis, mabilis na umakyat si Teresa sa silid ni Doña Imelda. Doon sa loob ng 4 na sulok ng kwartong amoy gamot at alkohol, doon lang siya nakakaramdam ng tunay na lakas.
Kinuha niya ang isang maliit na bote ng langis na ibinigay ni Mateo, isang herbal extract na kayang mag-neutralize sa mga sedative na ipinapakain ni Eduardo sa matanda. Nay, gising na po kayo. Kailangan ko kayo. Bulong ni Teresa habang hinahaplos ang mga binti ng matanda. Ginawa niya ang mga physical therapy movements na itinuro sa kanya ni Mateo sa lihim nilang pagkikita. Ang bawat galaw ng kanyang mga kamay ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Biglang ang daliri ni Doña Imelda ay bahagyang kumurap. Isang napakaliit na pagkilos, ngunit sapat na para mapatalon ang puso ni Teresa sa tuwa. Ang matanda ay unti-unti nang bumabalik. Ang katotohanan ay unti-unti nang gumigising. Ngunit ang katahimikan ay bumasag nang makarinig si Teresa ng isang malakas na sigawan mula sa ibaba. Isang boses ng isang lalaking hindi niya kilala galit na galit at hinahanap ang asawa niyang si Clarissa. Nasaan ang pera ko, Monica? Akala mo ba matatakasan mo ako pagkatapos mong nakawin ang lahat sa akin? Monica, ang pangalang iyon, ay tila isang kulog na yumanig sa buong mansion. Mabilis na lumabas si Teresa sa balcony at nakita ang isang lalaking may magulong hitsura na pilit na pumapasok sa gate, habang si Clarissa ay namumutla at nagtatago sa likod ni Eduardo. Sino ang lalaking ito? At anong kinalaman niya sa babaeng nagpapanggap na pinsan ni Teresa? Habang ang kaguluhan ay nagaganap sa ibaba, naramdaman ni Teresa ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Magsisimula na ang tunay na palabas, Teresa. Bulong ni Mateo na kanina pa pala nakatayo sa dilim ng hallway. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng kanilang toring garing? Ngunit bago pa makasagot si Teresa, isang putok ng baril ang narinig mula sa ibaba kasunod ng isang matinis na tili ni Clarissa. Bitawan mo ang baril na yan, Ricardo, nababaliw ka na ba? Ang matinis na sigaw ni Clarissa o Monica ay umalingaw-ngaw sa buong marmol na pasilyo ng mansyon, kasabay ng amoy ng pulbura na humalo sa amoy ng mamahaling pabango sa sala. Ang putok ng baril ay hindi tumama sa kahit na sino. Bumaon ito sa kisame dahilan para maglaglagan ang ilang piraso ng kristal mula sa engranding chandelier. Ang parang mga pirasong ito ay nagkalat sa sahig tila mga luha ng isang tahanang matagal ng wasak ang pundasyon. Mula sa itaas nakasilip si Teresa, ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig, habang ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa ibaba nakita niya si Eduardo na nakatayo sa harap ni Clarissa, pilit na pinoprotektahan. Ang babaeng akala niya ay ang kanyang bagong simula. Ngunit ang lalaking tinawag na Ricardo ay hindi natatakot. Ang mukha nito ay balot ng pait at desperasyon, ang mga mata ay nakatitig sa babaeng nanginginig sa likuran ni Eduardo. Asawa kita, Monica, ninakawan mo ako, iniwan mo ang anak natin sa hirap. Tapos ngayon ay magpapakasarap ka rito sa mansyong ito, gamit ang ibang pangalan. Ang boses ni Ricardo ay puno ng pait, bawat salita ay tila isang hatol na nagpapalit sa mundo ni Clarissa. Hindi ko siya kilala, Eduardo, baliw siya. Isang stalker na pilit akong sinisira. Pagmamakaawa ni Monica ang kanyang mga kuko, ay pilit na ibinabaon sa braso ni Eduardo. Teresa, ang pinsan ko ang may gawa nito. Pinapunta niya ang lalaking ito rito para sirain tayo. Narinig ni Teresa ang sarili niyang pangalan at naramdaman niya ang pamilyar na sikip sa kanyang lalamunan. Kahit sa gitna ng sarili nitong kasalanan, nagagawa pa rin siyang gamiting panangga ng babaeng ito. Lumingon si Eduardo sa itaas, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit nang makita si Teresa na nakatayo roon. Ikaw na naman, Teresa. Wala ka na bang ibang alam kundi ang manggulo ng buhay? Bulyaw ni Eduardo. Security, ilabas ang lalaking ito at tawagan ng pulis. Habang kinakaladkad ng mga security guard si Ricardo palabas ang lalaki, ay patuloy na sumisigaw, nagmumura at isinusumpa ang pangalang Monica. Ang katahimikan ay bumalik sa mansyon, ngunit ito ay isang katahimikang nakakabingi. Ang bawat sulok ng bahay ay tila may dalang bigat na hindi kayang dalhin ng kahit na sinong nakatira rito. Mabilis na umakyat si Eduardo at hinarap si Teresa sa tapat ng silid ni Doña Imelda. Huwag mong isipin na mananalo ka, Teresa. Kahit anong dumi ang ibato mo kay Clarissa, hindi ka na kailanman makakabalik sa buhay ko. You are nothing but a ghost in this house. Hindi kumurap si Teresa. Ang bawat salita ni Eduardo ay tila isang hangin na dumadaan lang sa kanyang pandinig.
Ang kanyang atensyon ay nasa likuran ni Eduardo kay Monica na noon ay pilit na inaayos ang kanyang buhok habang ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Alam ni Teresa na ang takot na iyon ay hindi dahil sa baril kundi dahil sa katotohanang unti-unti nang lumalabas. Ang multo ay hindi namamatay, Eduardo. Nanunuri lang sila sa dilim, mahinahong sagot ni Teresa. At kung ako sa iyo, mas matatakot ako sa taong katabi ko sa pagtulog kaysa sa taong pinalayas ko na. Kinuha ni Teresa ang baso at itinago ito sa loob ng kanyang cabinet. Ang bawat pag-iingat niya ay tila isang hakbang patungo sa kalayaan. Ngunit habang nililinis niya ang mukha ni Doña Imelda, isang kakaibang tunog ang narinig niya mula sa lalamunan ng matanda. Isang mahina paos at tila nagmamakaawang ungol. Nay, naririnig niyo po ba ako? Bulong ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nanunubig sa pag-asa. Ang mga mata ni Doña Imelda ay dahan-dahang bumukas. Hindi ito ang dilat na walang buhay na nakasanayan ni Teresa. Ito ay mga matang puno ng takot, puno ng babala. Ang kanyang bibig ay gumalaw, pilit na bumubuo ng isang salita na tila napakahirap bigkasin. Teresa. Ang unang salitang binigkas ng matanda sa loob ng 3 taon ay ang pangalan ng kanyang manugang. Ngunit bago pa makasagot si Teresa, biglang bumukas ang pinto ng silid. Si Mateo ay nakatayo roon, ang mukha ay seryoso at tila may dalang masamang balita. Teresa, kailangan na nating kumilos ngayon din. Sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay pabulong, ngunit may kasamang urgensya. Nalaman ni Eduardo ang tungkol sa ugnayan natin. He's planning to revoke your monitoring rights tonight, and he's moving Doña Imelda to a private facility in the province kung saan hindi na natin siya mahahanap kailanman. Namutla si Teresa. Ang tanging alas niya ay kukunin na sa kanya. At sa labas ng bintana narinig niya ang tunog ng isang ambulansyang paparating. Iligpit mo na ang mga gamit mo, Teresa. Inalis na ng korte ang karapatan mo bilang monitor simula sa gabing ito. At sa susunod na makita kita malapit sa nanay ko, sisiguraduhin kong sa kulungan ka na matutulog. Ang boses ni Eduardo ay malamig at puno ng mapait na tagumpay. Nakatayo siya sa pintuan ng silid ni Doña Imelda, habang sa likuran niya ay nakasilip si Monica na may mapang-uyam ng ngiti sa labi. Ang tunog ng papalapit na ambulansya mula sa labas ay tila isang mekanikal na hiyaw na bumabasag sa katahimikan ng gabi sa Antipolo. Bawat pag-ikot ng pulang ilaw ng sasakyan na tumatama sa mga pader ng silid ay tila babala ng isang darating na sakuna. Nanigas ang mga kamay ni Teresa habang hawak ang isang puting tuwalya. Ang bawat hibla ng tela ay tila sumasalamin sa kanyang 8 taon ng pagtitiis na ngayon ay tila wala ng halaga. Eduardo, hindi mo pwedeng gawin ito. Malala ang kondisyon ni nanay. Ang pagbiyahe sa kanya ng ganito kalayo sa gitna ng gabi ay pwedeng pumatay sa kanya. Isipin mo naman ang kalusugan niya bago ang galit mo sa akin. Huwag mo akong diktahan kung ano ang makakabuti sa nanay ko. Bulyaw ni Eduardo habang pumapasok sa loob ng silid at marahas na hinila ang mga swero mula sa tabi ng kama. Gagamit ka pa ng isang estrangherong abogado para lang makapanggulo rito. Akala mo ba hindi ko malalaman ang tungkol sa inyo ni Mateo? You're working with him to rob my family, just like you tried to poison my mother. Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hakbang ni Eduardo ay tila paglapit ng isang bangungot na ayaw siyang gisingin. Lumingon siya kay Mateo na nasa tabi niya. Nakita niya ang pagtiim ng bagang ng lalaki. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa tabi ng kanyang binti, ngunit nanatili itong kalmado. Mr. Valderrama, ang utos na hawak mo ay pansamantala lang dahil sa mga maling impormasyon na ibinigay niyo sa korte. We can appeal this in the morning. Kalmadong saad ni Mateo bagamat ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot na pilit niyang itinatago. Then wait for the morning, pero ngayon, kukunin ko ang nanay ko at ililipat ko siya sa pasilidad na ako ang may control. At ikaw, Teresa, layas. Bago ko pa maalala na hindi lang annulment ang dapat kong ibigay sa'yo, kundi pati warrant of arrest. Sa loob ng medalyon may isang maliit na papel na nakatiklop. Hindi ito napansin ni Eduardo o ni Monica dahil sa tindi ng tensyon at ingay ng mga kagamitang inililigpit. Mabilis itong kinuha ni Teresa at itinago sa loob ng kanyang palad, ramdam ang pawis at kaba sa kanyang balat. Ingatan mo siya, Eduardo.
Kung may mangyaring masama sa kanya, isusumpa kita hanggang sa kabilang buhay. Ang bawat luhang pumatak sa bahay na ito ay maniningil sa iyo. Bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng pait na tila isang sumpa na binitiwan sa gitna ng ulan. Pinanood ni Teresa ang pag-alis ng ambulansya. Ang pulang ilaw nito ay tila isang duguang sugat sa madilim na kalsada hanggang sa mawala ito sa kanto. Nang maging tahimik na muli, ang malawak na hardin, naiwan siya kasama si Mateo sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Nakuha nila siya, nang hihinayang na sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagsisisi. I'm sorry, Teresa. I didn't expect Eduardo to act this fast and manipulate the court in the middle of the night. Binuksan ni Teresa ang kanyang palad at ipinakita ang maliit na papel mula sa medalyon. Sa ilalim ng malamig na ilaw ng poste, nabasa nila ang ilang mga numero at isang salita na isinulat sa nanginginig na paraan, Vault, 1,984. Hindi pa tapos ang laban, Mateo. Wika ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nanunumbalik ang matalim na determinasyon. Dinala nila ang katawan ni nanay pero iniwan niya sa akin ang susi ng kanilang pagbagsak. Alam niya kung anong plano nila. Ngunit bago pa sila makakilos, narinig nila ang tunog ng isang sasakyan na mabilis na humarurot palabas ng gate. Hindi ito ambulansya. Ito ay ang sasakyan ni Monica. Saan siya pupunta sa ganitong oras? Tanong ni Teresa habang sinusundan ng tingin ang papalayong sasakyan. She's heading to the main office, pensagot ni Mateo habang tinitingnan ang kanyang tracking device sa phone. She's going to try and clear the safe before the medical audit starts tomorrow. Kailangan natin siyang maunahan, Teresa. Pero may isang problema. Ano yun? Ang vault na binabanggit sa papel, hindi iyon nasa bangko o sa opisina. It's hidden somewhere inside that mansion. At tanging ang taong nanirahan dito ng 8 taon ang may tsansang mahanap yon bago pa bumalik si Eduardo. Doon ay naramdaman ni Teresa ang isang malakas na kabog sa kanyang dibdib. Kailangan niyang pumasok muli sa mansyong iyon ng palihim. Kailangan niyang harapin ang mga alaala at ang panganib sa loob habang wala ang mga tao. Ngunit habang tinitingnan niya ang papel, napansin niya ang isang bahid ng pulang lipstick. Sa kabilang panig nito, lipstick na kasing kulay ng ginagamit ni Monica. May alam ba ang impostorang iyon tungkol sa vault na ito? O siya ba ang dahilan kung bakit ito kailangang itago ni Doña Imelda? Huwag kang gagawa ng anumang ingay, Teresa. Kapag nahuli ka sa loob ng bahay na yan, pagkatapos kang palayasin ni Eduardo, wala nang batas na makakapagligtas sa iyo mula sa demanda. Ang babala ni Mateo ay tila isang malamig na bulong na humahalo sa ihip ng hangin sa labas ng bakod ng mansyon. Nakatayo sila sa madilim na bahagi ng hardin, kung saan ang anino ng mga matatandang puno ng nara ay nagsisilbing proteksyon laban sa mga security camera. Tumingin si Teresa sa malaking gusali na dati niyang itinuring na tahanan. Ang bawat bintana nito ay tila mga matang nakamasid mapanghusga at naghihintay ng kanyang pagkakamali. Alam ko ang bawat pasikot-sikot dito, Mateo. 8 taon ko itong nilinis, inalagaan at minahal. Alam ko kung aling bahagi ng sahig ang humalinghing kapag natatapakan at kung aling pinto ang hindi maingay ang pagbubukas. Sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng pait na hinaluan ng determinasyon. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa likurang bahagi ng kusina. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga tuyong dahon ay lumilikha ng mahinang tunog ng pagkapunit na tila ba ang mismong lupa ay nagrereklamo sa kanyang pagbabalik. Nakita niya ang maliit na bintana sa labahan na palaging may sirang trangka, isang bagay na ilang beses niyang ipinaalala kay Eduardo na ipagawa ngunit palaging binabaliwala ng lalaki. Sa pagkakataong ito, ang kapabayaan ni Eduardo ang naging susi ni Teresa para makapasok. Sa loob ng mansyon, ang katahimikan ay nakakabingi. Amoy pa rin ang pabango ni Monica sa sala, isang amoy na nagpapakulo sa dugo ni Teresa. Ang bawat piraso ng muebles ay tila mga alaala ng kanyang mga sakripisyo, ang mga kurtinang siya ang nagtahi, ang mga florera na siya ang pumili. Ngayon, sa ilalim ng kadiliman, ang lahat ng ito ay tila mga estranghero sa kanyang paningin. Dahan-dahan siyang umakyat sa ikalawang palapag, iniiwasan ang bawat bahagi ng sahig, na alam niyang lilikha ng tunog ng pagkuskus ng kahoy. Narating niya ang silid-aklatan ni Doña Imelda ang lugar.
kung saan ang matanda ay madalas mamalagi bago ito tuluyang nalumpo. Ang amoy ng mga lumang libro at alikabok ay sumalubong sa kanya tila isang yakap mula sa nakaraan. Naalala ni Teresa ang numerong isinulat ng biyenan. 1984. Ito ang taon kung kailan itinatag ang unang kumpanya ng mga Valderrama, ngunit ito rin ang taon na madalas banggitin ni Doña Imelda na may kasamang buntong hininga. Lumapit siya sa isang malaking painting ng Birheng Maria na nasa gitna ng silid. Alam niyang may lihim na espasyo sa likod nito. Inangat ni Teresa ang painting. Narinig niya ang mahinang tunog ng pag-ikot ng mga lumang gears ng mekanismo sa likod ng pader habang dahan-dahan niyang inilalagay ang kombinasyon. Ang bawat pag-ikot ng dial ay tila tibok ng kanyang puso, mabilis, malakas at puno ng kaba. Nang marinig ang mahinang pag-atras ng bakal na trangka, bumukas ang maliit na vault. Ngunit sa halip ng mga bundle ng pera o mamahaling alahas, isang makapal na asul na envelope ang tumambad sa kanya. Sa ibabaw nito, may nakasulat na pangalan sa sulat kamay ni Doña Imelda para kay Mateo. Napasinghap si Teresa. Sa loob ng 8 taon, ang lahat ay nag-aagawan para sa yaman ni Doña Imelda, ngunit ang pinakamahalagang lihim ay nakalaan pala para sa anak na itinapon nito. Isang matunog na pagbagsak ng kung anong bagay ang narinig mula sa ibaba, kasunod ng tunog ng pagbukas ng pangunahing pinto. Narinig ni Teresa ang boses ni Eduardo galit na galit at tila nakikipag-usap sa telepono. Wala sa opisina ang mga dokumento. Sinong kumuha, Monica? Kung niloloko mo ako, pagsisisihan mo ito. Papalapit ang mga yabag ni Eduardo sa hagdanan. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila mga martilyo na tumatama sa pandinig ni Teresa. Wala nang oras para lumabas sa bintana. Mabilis na isinara ni Teresa ang vault at ibinalik ang painting, ngunit sa pagmamadali niya, nahulog ang kanyang medalyon sa sahig. Nagtago si Teresa sa ilalim ng malaking mesa. Ang kanyang hininga ay pinigil niya hanggang sa makaramdam siya ng sakit sa dibdib. Pumasok si Eduardo sa silid, binuksan ang ilaw at nagsimulang maghagis ng mga gamit sa sobrang galit. Huminto ang mga yabag ni Eduardo sa tapat mismo ng mesa kung saan nakatago si Teresa. Nakita ni Teresa ang mga sapatos ng asawa, ilang pulgada lang ang layo sa kanyang mga kamay. At doon sa harap mismo ng mga sapatos ni Eduardo ay ang medalyon ni Teresa na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Dahan-dahang yumukod si Eduardo para pulutin ang bagay na nasa sahig. Teresa. Isang pabulong na tanong ang kumawala sa bibig ni Eduardo. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at unti-unting namumuong puot. Daike? Ang pinakamasakit na sugat ay hindi nagmumula sa kaaway, kundi sa taong minsan mong pinagkatiwalaan ng iyong buong buhay. Habang hawak ni Eduardo ang gintong medalyon, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Ito ang medalyong ibinigay niya kay Teresa noong unang anibersaryo nila, isang simbolo ng pangakong habambuhay, na ngayon ay tila isang piraso ng basura sa kanyang paningin. Sa ilalim ng mesa, nararamdaman ni Teresa ang bawat mabilis na tibok ng kanyang puso, tila isang tambol na nagbababala ng kanyang nalalapit na katapusan. Ang amoy ng alikabok sa ilalim ng mesa ay humahalo sa amoy ng mamahaling alak mula sa hininga ni Eduardo na unt-unting lumalapit. Alam kong narito ka, Teresa. Lumabas ka riyan bago ko patawagin ang mga security at kalad ka rin ka palabas na parang isang maruming daga. Ang boses ni Eduardo ay mababa, maugong at puno ng banta. Dahan-dahang gumapang palabas si Teresa. Tumayo siya ng tuwid, pinapagpag ang kanyang damit at hinarap ang lalaking 8 taon niyang minahal. Sa kabila ng takot, ang kanyang likod ay nanatiling tuwid na tila isang kawayan. Ang mga mata ni Teresa ay hindi nagpakita ng luha. Sa halip, ito ay nag-aapoy sa isang matinding determinasyon. Hindi ako magnanakaw, Eduardo. Kinuha ko lang ang nararapat na ibigay sa taong totoong nagmamahal sa pamilyang ito. Mahinahong saad ni Teresa habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa asul na envelope sa loob ng kanyang jacket. Nararapat, ang nararapat sa iyo ay mabulok sa kulungan, sigaw ni Eduardo. Akma niyang sasabunutan si Teresa nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Monica Clarissa na noon ay tila galing sa isang matinding pakikipag-away. Gulo-gulo ang buhok nito at may bakas ng luha sa kanyang pisngi.
Eduardo ang mga tao ni Ricardo. Nasa labas sila, sinundan nila ako. Halinghing ni Monica hindi napapansin si Teresa sa sobrang takot. Kailangan nating umalis dito. Ngayon din, sa gitna ng kaguluhan isang pagkakataon, ang nakita ni Teresa. Nang lumingon si Eduardo kay Monica, mabilis na tumakbo si Teresa patungo sa pinto. Ngunit bago pa siya makalayo, nahawakan ni Eduardo ang kanyang braso ng marahas. Ang sakit ay gumuhit sa balat ni Teresa, ngunit hindi siya dumaing. Bitawan mo siya, Eduardo. Ang boses ni Mateo ay umalingaw-ngaw mula sa pasilyo. Nakatayo siya roon, kalmado, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang coat, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi kayang tibagin. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng makapal na carpet ay tila isang babala. Mateo, anong ginagawa mo rito sa gitna ng gabi? Tanong ni Eduardo, ang kanyang boses ay may halong kaba. This is private property. Nakalimutan mo yata, Eduardo. Ang mansyong ito ay nakapangalan pa rin sa korporasyon. At bilang legal counsel ni Doña Imelda, may karapatan akong inspeksyonin ang anumang irregularidad, sagot ni Mateo. Lumapit siya kay Teresa at dahan-dahang inalis ang kamay ni Eduardo sa braso nito. Ang bawat pagkilos ni Mateo ay puno ng awtoridad. Hinarap ni Mateo si Eduardo ng malapitan. Huwag mong hahawakan ang kliyente ko ng ganyan muli, unless you want another lawsuit on top of your gambling debts. Hila-hila ni Mateo si Teresa palabas ng mansyon. Nang makarating sila sa loob ng sasakyan, doon lang nakahinga ng malalim si Teresa. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay binalot ng kakaibang tensyon. Inabot ni Mateo ang isang panyo kay Teresa para punasan ang dumi sa kanyang muka. Bakit mo ako tinutulungan ng higit pa sa usapan natin, Mateo? Tanong ni Teresa habang nakatingin sa labas ng bintana. Hindi lang ito dahil sama na hindi ba you risked your reputation going inside that house tonight. Dahil noong iniwan ako ng pamilyang iyon sa kalsada, walang tumulong sa akin, pabulong na saad ni Mateo. Nang makita kitang lumalaban para sa dangal mo, nakita ko ang sarili ko sa iyo, Teresa. I don't want you to end up like me, full of hate, and with no one to hold your hand. Ang paglapit ng kanilang mga mukha ay tila isang sayaw ng dalawang kaluluwang pagod na sa mundo. Ramdam ni Teresa ang mainit na hininga ni Mateo sa kanyang pisngi. Ngunit bago pa man magkaroon ng mas malalim na ugnayan, naalala ni Teresa ang asul na envelope. Mateo, ang envelope. Para sa iyo ito mula kay nanay. Wika ni Teresa, pilit na binabalik ang usapan sa kanilang misyon. Binuksan ni Mateo ang envelope sa ilalim ng ilaw ng sasakyan. Doon nakita niya ang isang lumang birth certificate at isang liham na may selyo ng simbahan. Ang liham ay hindi tungkol sa yaman. Ito ay tungkol sa tunay na pagkatao ni Eduardo. Teresa, hindi si Eduardo ang tunay na anak ni Doña Imelda. Saad ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig sa gulat. Ano? Si Eduardo ay ampun lang na kinuha nila para takpan ang kahihiyan ng pagkawala ko. Ang lahat ng yaman, ang lahat ng kapangyarihan na hawak niya, wala siyang karapatan sa kahit isang sentimo nito. Ngunit sa gitna ng kanilang pagkatuklas, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig nila mula sa likuran. At sa unahan, isang barikada ng mga sasakyan ang humarang sa kanilang daan. Si Eduardo ay nakatayo sa gitna ng kalsada, may hawak na megaphone at isang warrant of arrest para kay Teresa sa kasong theft and trespassing. Tapos ka na, Teresa. Sa kulungan ang bagsak ng mga magnanakaw at traidor na tulad mo. Akala mo ba ay hahayaan kitang sirain ang pangalan ko pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko sa iyo? Ang boses ni Eduardo ay umalingaw-ngaw sa gitna ng madilim na kalsada, kasing lamig ng aserong pumasok sa mga pulso ni Teresa. Ang bawat pag-ikot ng susi sa posas ay tila isang hatol na nagpapatid sa huling hibla ng kanyang ugnayan sa mundong kinagisnan niya. Nakatayo siya sa harap ng nagbabagang ilaw ng mga sasakyan ng pulis, ang kanyang mukha ay pilit na iniiwas sa mga kamera ng ilang reporters na tila mga buwitreng naghihintay ng biktima. 8 taon siyang nagsilbi. 8 taon niyang inalay ang kanyang galing, ang kanyang kalusugan at ang kanyang dangal para sa pamilyang ito. At ngayon ang mga kamay na nagpakain kay Doña Imelda at nag-ayos ng bawat gusot sa buhay ni Eduardo ay nakagapos, tila ba siya ang pinakamasamang kriminal sa buong bansa. Officer, bawin niyo ang bag niya.
Naroon ang mga dokumentong ninakaw niya sa mansyon ko. Sigaw ni Eduardo ang kanyang muka ay namumula sa galit at takot na baka mabunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Mabilis na kumilos si Mateo. Humadlang siya sa pagitan ni Teresa at ng mga pulis ang kanyang katawan ay tila isang matibay na kalasag. Hindi niyo pwedeng pakialaman ang personal na gamit ng kliyente ko nang walang search warrant para sa sasakyang ito. At ang asul na envelope hawak ko iyan bilang ebidensya ng malawakang panloloko ng inyong pamilya, Mr. Valderrama. Traidor ka rin, Mateo, pinatira kita sa bahay ko, binigyan kita ng tiwala. Bulyaw ni Eduardo bagamat ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa kapatid na itinapon nila. Dinala si Teresa sa himpilan ng pulisya. Ang amoy ng lumang papel, usok ng sigarilyo at kawalan ng pag-asa ay sumalubong sa kanya sa loob ng malamig na selda. Naupo siya sa isang matigas na bangko, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang maliit na butas sa pader. Doon sa gitna ng katahimikan ng bilangguan, naramdaman ni Teresa ang unti-unting pagguho ng kanyang kalooban. Hindi ang rehas ang nagpapasikip sa kanyang dibdib, kundi ang katotohanang ang taong tinawag niyang asawa ay handang pumatay sa kanya para lang sa pera. Makalipas ang ilang oras dumating si Mateo sa visitation area. Ang kanyang muka ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa salamin na naghihiwalay sa kanila. Teresa, makinig ka. I've started the process for bail pero gagawin ni Eduardo ang lahat para harangan ito, pabulong na saad ni Mateo. Nahanap ko na kung nasaan si Doña Imelda. It's a secluded private clinic sa Batangas. Eduardo is planning to sign her over to a state facility tomorrow as an unidentified patient para tuluyan na siyang mawala sa radar natin. Kailangan natin siyang iligtas, Mateo. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Teresa. Hindi siya tatagal doon. Ang mga gamot na kailangan niya, tanging ako lang ang nakakaalam kung paano i-administer ng tama. Gagawin natin yon, pero kailangan mo munang magpakatatag dito, sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay lumambot at sa isang bihirang pagkakataon, nakita ni Teresa ang isang butil ng luha sa mga mata ng matigas na abogado. Ang dokumentong nakuha mo, it changes everything. Kapag napatunayan nating ampun lang si Eduardo, lahat ng kasong isinampa niya sa iyo ay mawawala ng saysay dahil wala siyang legal na karapatan sa ari-arian ni Doña Imelda. Ngunit sa labas ng himpilan, isang bagong panganib ang namumuo. Si Monica Clarissa ay nakita sa isang CCTV footage na may kausap na isang lalaking nakaitim na jacket, ang lalaking nagngangalang Ricardo. Tila may pinag-uusapan silang isang plano na hindi alam ni Eduardo. Kung hindi makuha ni Eduardo ang envelope, kailangan nating tapusin si Teresa sa loob ng selda kimam. Bulong ni Monica sa lalaki, ang kanyang mukha ay tila isang demonyong nagtatago sa likod ng ganda. Sino ang tunay na nagpapatakbo sa larong ito? Si Eduardo ba, na desperadong itago ang kanyang pagkatao, o si Monica na may mas malalim at mas madilim na lihim? Habang ang gabi ay lumalalim, isang anino ang dahan-dahang lumalapit sa rehas ni Teresa. May hawak na isang maliit na bagay na kumikinang sa dilim. Akala mo ba ay legal na laban lang ito, Teresa? Nagkakamali ka. Ito ay tungkol sa kung sino ang matitirang humihinga sa ating dalawa. Ang boses ni Monica, ang babaeng nagpanggap na si Clarissa, ay tila isang makamandag na bulong sa gitna ng kadiliman ng visitation room. Nakaupo siya sa harap ni Teresa. Ang kanyang mga kuko ay matingkad ang pagkakapula habang dahan-dahan niyang pinaglalaruan ang isang gintong lighter. Ang amoy ng kanyang mamahaling sigarilyo ay tila nanunuot sa bawat sulok ng silid, isang amoy ng karangyaan na sadyang inilalako sa harap ng isang taong nakapit. Tumingin ng diretso si Teresa sa mga mata ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Sa kabila ng suot na kulay kahel na uniforme ng bilanggo, hindi kakikitaan ng pagsuko ang mukha ni Teresa. Alam ko na ang totoo, Monica. Alam kong hindi ka Valderrama at alam kong ninanakawan mo rin si Eduardo sa likod niya. Akala mo ba ay hindi ko napapansin ang mga pirma mo sa mga tseke na hindi naman sa iyo at i-would-at-petata? Isang matunog na tawa ang kumawala kay Monica, isang tawang walang halong saya, kundi puno ng pangungutya. Eduardo, ang lalaking iyon, ay isang uto-uto. Akala niya ay mahal ko siya, pero ang totoo, kailangan ko lang ng isang tanga
na magbabayad sa mga utang ko kay Ricardo. At ngayong nakuha ko na ang loob niya, ikaw na lang ang sagabal, Teresa. Isang malaking sagabal na dapat nang burahin. Nang gigigil na tumayo si Monica, ang kanyang mukha ay nawalan ng ganda dahil sa tindi ng galit. Tingnan natin kung gaano katigas ang puso mo kapag nalaman mong ang biyenan mo ay unti-unti nang nauubusan ng hangin sa pasilidad na kinaroroonan niya. Eduardo thinks he's protecting her, but my people are the ones guarding that room. One wrong move from your lawyer and the matanda is gone. Umalis si Monica na may mapang-aping ngiti, iniwan si Teresa na tila binagsakan ng langit at lupa. Sa loob ng kanyang selda, muling naramdaman ni Teresa ang tindi ng yusiche, ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan laban sa isang taong walang konsensya. Napasandal siya sa malamig na pader, ang tunog ng pagsara ng mabigat na bakal na pinto ay tila isang hatol ng kamatayan. Ngunit sa labas, hindi tumitigil si Mateo. Gamit ang asul na envelope, na tunton niya ang isang lihim na account ni Eduardo na ginagamit ni Monica para sa paglilipat ng pera. Ngunit habang sinusuri niya ang mga dokumento, isang tawag ang kanyang natanggap mula sa kanyang investigator sa Batangas. Sir Mateo, may masamang balita. Ang klinik kung nasaan si Doña Imelda, may naganap na sunog. Hindi namin alam kung sino ang nakaligtas. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng kaba. Nalaglag ang hawak na ballpen ni Mateo. Ang bawat hibla ng kanyang plano ay tila unt-unting napuputol. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa himpilan ng pulisya para ilabas si Teresa sa anumang paraan, kahit paitayan niya ang kanyang lisensya bilang abogado. Sa loob ng selda, habang ang lahat ay natutulog, nakarinig si Teresa ng mahihinang yabag ng sapatos sa pasilyo. Ang tunog ng mga susi na nagsasalpukan ay tila isang babala. Isang lalaking nakaitim na uniforme ng guard ang huminto sa tapat ng kanyang rehas. Hindi ito ang guard na nakatalaga sa shift na iyon. Ang mga mata nito ay puno ng pagnanasang pumatay. May nagpapabigay nito sa iyo, Mrs. Valderrama. Saad ng lalaki habang iniaabot ang isang baso ng tubig na may halong kakaibang puting pulbos sa ilalim. Ubusin mo para hindi ka na mahirapan. Tumingin si Teresa sa baso pagkatapos ay sa mga mata ng lalaki. Alam niya ang ibig sabihin nito. Ito ang huling hakbang ni Monica para patahimikin siya. Habang dahan-dahang inaabot ni Teresa ang baso, ang tunog ng isang malakas na alarm ay biglang umalingaw-ngaw sa buong gusali. Ang lason ay hindi lamang nasa loob ng baso, Teresa. Higit na nakamamatay ang lason na nagmumula sa mga taong tinawag mong pamilya. Ang malamig na boses ni Mateo ang bumasag sa tensyon sa loob ng selda, kasabay ng malakas na hiyaw ng alarm na tila naging hudyat ng pansamantalang kaligtasan. Ang Peking guard na nag-abot ng lason ay mabilis na naglaho sa dilim ng pasilyo nang makarinig ng mga papalapit na yabag ng mga tunay na pulis. Naiwan si Teresa na nanginginig ang baso ng tubig, ay nabitiwan niya at bumagsak sa semento. Ang likido ay kumalat na parang isang maputlang mantsa ng kamatayan. Mateo, halos mawalan ng boses si Teresa nang makita ang abogado sa kabila ng rehas. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-asa. Ang biyenan ko, si Nanay. Ang sabi ni Monica ay may mangyayaring masama sa kanya. Alam ko, Teresa, nakalabas ka na. I have settled the bail at naglabas ang korte ng temporary restraining order laban kay Eduardo dahil sa mga bagong ebidensya ng panloloko na isinumiti ko, saad ni Mateo habang binubuksan ng opisyal ang pinto ng selda. Pero kailangan nating magmadali. Ang sunog sa clinic, hindi iyon aksidente. Isang diversion iyon para maitakas si Doña Imelda bago pa dumating ang mga audit team. Paglabas ni Teresa sa himpilan ng pulisya, sinalubong siya ng malupit na hangin ng madaling araw. Ang langit ay tila isang dambuhalang kumot ng uling madilim at walang bituin. Sumakay sila sa sasakyan ni Mateo at mabilis na tinahak ang daan patungong Batangas. Sa loob ng sasakyan, ang bawat hininga ni Teresa ay tila isang panalangin. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang taon ng pagdurusa. Mateo, kung totoo ang sinasabi mo na ampun lang si Eduardo, bakit ginagawa ito ni Monica? Bakit hindi na lang siya tumakas dala ang perang ninakaw niya? Tanong ni Teresa habang nakatingin sa kanyang mga kamay na may bakas pa ng dumi mula sa kulungan. Dahil hindi lang pera ang gusto ni Monica, Teresa. Gusto niya ang buong korporasyon.
At para makuha iyon, kailangan niyang mamatay si Doña Imelda habang si Eduardo ang may control sa lahat. In that way, Eduardo goes to jail for homicide through negligence at si Monica ang magsisilbing heroine na magliligtas sa natitirang assets bilang legal administrator na itinalaga ni Eduardo. Paliwanag ni Mateo, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Huwag kang bibitiw, Teresa. Malapit na tayo. Pabulong na saad ni Mateo, ang kanyang hininga ay mainit sa balat ni Teresa. Nang marating nila ang klinik sa Batangas, ang amoy ng sunog na kahoy at plastic ay sumalubong sa kanila. Ang gusali ay bahagyang itim na dahil sa usok at ang mga bumbero ay abala pa rin sa pag-apula ng mga natitirang baga. Hinanap ni Teresa ang mukha ni Eduardo sa gitna ng kaguluhan at nakita niya itong nakaupo sa gilid ng isang ambulansya. Ang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad, tila isang batang nawawala. Eduardo, nasaan si nanay? Sigaw ni Teresa habang patakbong lumalapit sa asawa. Tumingala si Eduardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Teresa, wala siya. Sabi ng mga nurse may kumuha sa kanya bago pa kumalat ang apoy. Akala ko ay ikaw ang nagpadala ng mga lalaking iyon. Anong ako, Eduardo, niloloko ka ni Monica, ginamit ka niya? Bulyaw ni Teresa, ang kanyang galit ay hindi na mapigilan. Nasaan si Monica? Umalis siya kanina? Sabi niya ay tatawag siya ng tulong, na uutal na sagot ni Eduardo. Doon ay napagtanto ni Teresa ang katotohanan. Tumingin siya sa paligid at nakita ang isang maliit na puting van na mabilis na lumalabas mula sa likurang bahagi ng klinik patungo sa isang liblib na daan sa bundok. Ang van na yon ay walang plaka at ang bintana nito ay madilim. Mateo, naroon si Nanay, turo ni Teresa sa papalayong sasakyan. Ngunit bago pa sila makahabol, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga poste ng kuryente ang humarang sa kanilang daan, dahilan para magkaroon ng malaking apoy sa gitna ng kalsada. Nakulong sila sa loob ng nasusunog na compound. Mula sa malayo, nakita ni Teresa ang mukha ni Monica sa bintana ng van. Hindi ito natatakot. Nakangiti ito, isang ngiti ng isang nanalo. Itinaas ni Monica ang isang maliit na bote ng gamot, ang gamot na tanging si Teresa lang ang nakakaalam na nakakamatay kapag maling dosage ang naibigay. Huwag mong ituloy yan, Monica. Kung may katiting ka pang takot sa Diyos, bitawan mo ang hiringgilya na yan. Ang hiyaw ni Teresa ay halos mapatid ang litid sa kanyang leeg, habang pilit niyang binabagtas ang mausok na pasilyo ng abandonadong warehouse sa gilid ng bundok. Sa labas, ang ulan ay tila nagngangalit, ang bawat patak sa bubong na yero ay lumilikha ng nakatutulig na ingay na tila libu-libong maliliit na martilyong nagpapabilis sa kaba ng kanyang dibdib. Sa gitna ng malawak at madilim na silid sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya na kumukurap-kurap naroon, si Doña Imelda nakahiga sa isang gulanit na stretcher, maputla at hirap na hirap sa paghinga. Sa tabi niya ay si Monica, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng kabaliwan na tanging ang sakim lang ang nakakaalam. Hawak ni Monica ang isang maliit na bote ng gamot, isang overdose ng pampatulog na alam ni Teresa na tuluyang magpapatigil sa mahinang puso ng matanda. Takot sa Diyos, Teresa, huwag mo akong pangaralan tungkol sa Diyos. Ang tawa ni Monica ay umalingaw-ngaw, matinis at puno ng pait. Saan ang Diyos noong nagugutom ako sa kalsada habang ikaw ay nagpapakasarap sa mansyon? Saan ang katarungan noong kailangan kong ibenta ang katawan ko para lang mabuhay ang anak ko habang ikaw ay abala sa pagpunas ng laway ng matandang ito? Hindi ko ginusto ang yaman nila, Monica, 8 taon. Akong naging bilanggo sa bahay na iyan. Dahil sa pag-ibig. Sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at awa. Bitawan mo siya. Ako na lang ang saktan mo, huwag lang ang taong walang kalaban-laban. Masyado kang martir, Teresa. Nakakasuka ang kabaitan mo na. Saad ni Monica habang inihahanda ang karayom. Kapag namatay ang matandang ito, si Eduardo ang sisisihin ng lahat. At kapag nakulong si Eduardo, ang lahat ng naiwang yaman ay mapupunta sa akin bilang kanyang mapagmahal na asawa. Tapos na ang drama mo. Isang mabilis na yabag ang narinig mula sa likuran. Si Eduardo ay pumasok, hingal na hingal, ang kanyang mamahaling suit ay punit-punit at puno ng putik.
Nang makita niya ang eksena, tila gumuho ang buong mundo ng lalaki. Monica, anong ginagawa mo? Bakit mo hawak ang gamot na yan? Akala ko ba ay ililigtas natin si nanay? Eduardo, ang tanga mo talaga. Ani Monica nang hindi man lang tumitingin sa lalaki. Hindi mo ba napansin never kitang minahal? You were just a ticket out of poverty. At ngayon ikaw ang magsisilbing sacrificial lamb para sa kalayaan ko. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait ng 8 taon ay tila natunaw sa puso ni Teresa. Ang pag-ibig niya sa biyenan ay mas matimbang kaysa sa puot niya sa asawa. Biglang sumugod si Mateo mula sa kabilang pinto kasama ang mga awtoridad. Ngunit bago pa sila makalapit, hinawakan ni Monica ang leeg ni Doña Imelda at itinutok ang karayom sa lalamunan nito. Isang hakbang pa at ituturok ko ito. Manonood kayong lahat habang nalalagutan siya ng hininga. Monica, please, huwag pagmamakaawa ni Eduardo, ang kanyang pagkatao ay tuluyan ng nadurog. Ako na lang ang saksakin mo. Huli na ang lahat, Eduardo, wika ni Monica. Ngunit habang nakatutok ang lahat sa kanya, napansin ni Teresa ang isang malaking tipak ng kahoy sa tabi ng stretcher. Gamit ang huling lakas ng kanyang determinasyon, kinuha ito ni Teresa at ibinato sa direksyon ng bumbilya. Nagdilim ang buong warehouse. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin ay sinundan ng isang malakas na kalabog at ang tili ni Monica. Sa gitna ng kadiliman, narinig ang tunog ng pakikipagbuno, ang kalasing ng mga bakal, ang mabibigat na paghinga, at ang tunog ng ulan na tila lalong lumalakas. Nang muling bumukas ang mga flashlight ng mga pulis, ang lahat ay tila tumigil sa paghinga. Si Teresa ay nakayakap kay Doña Imelda sa sahig, pinoprotektahan ang matanda gamit ang sariling katawan. Sa tabi nila nakabulagta si Eduardo, may hawak na sugat sa kanyang braso dahil sinalag niya ang karayom na para sana sa kanyang ina. At si Monica, nakatayo siya malapit sa gilid ng bukas na bintana ng warehouse na nakaharap sa isang matarik na bangin. Si Ricardo, ang lalaking naniningil sa kanya, ay biglang lumitaw sa likuran niya, ang mukha ay puno ng demonyong ngiti. Oras na para bayaran mo ang lahat ng utang mo, Monica, bulong ni Ricardo. Isang matinding sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong bundok nang mawalan ng balanse si Monica. Ngunit sa huling sandali, nahawakan niya ang laylayan ng damit ni Teresa. Ang kamay na pilit mong hinila pababa ay ang kamay ring nagpakain sa iyo noong wala kang malapitan. Sa gilid ng matarik na bangin, sa gitna ng humahagupit na hangin at ulan sa Batangas, ang bawat segundo ay tila isang taon ng pagdurusa. Nakahiga si Teresa sa maputik na lupa, ang kanyang mga braso ay nanginginig habang pilit niyang hinahawakan ang kamay ni Monica. Ang tela ng kanyang jacket ay naririnig niyang unti-unting napupunit sa ilalim ng bigat ng babaeng nagtangka sa kanyang buhay. Sa ibaba, ang dilim ng bangin ay tila isang dambuhalang bibig na handang lumamon sa anumang pagkakamali. Teresa, huwag mo akong bitawan, pakiusap. Ang tili ni Monica ay wala na ang dating yabang. Ito ay puno na ng purong takot. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng panlilinlang ay nakatitig sa mga mata ni Teresa, naghahanap ng kahit katiting na awa. Lumingon si Teresa sa likuran. Nakita niya si Eduardo na duguang nakasandal sa stretcher ni Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay blanco, tila isang taong nawalan na ng kaluluwa. Nakita rin niya si Mateo na mabilis na tumatakbo patungo sa kanya. Ang takot sa mukha ng abogado ay hindi para sa yaman, kundi para sa kaligtasan ni Teresa. Bakit, Monica? Bakit kailangang humantong sa ganito? Isang butil ng luha ang humalo sa ulan sa pisngi ni Teresa. Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Monica, ang puso ni Teresa ay hindi marunong pumatay, ngunit ang kalikasan na ang nagpasiya. Isang malakas na tunog ng pagguho ng lupa ang narinig mula sa ilalim ng kanilang mga katawan. Teresa, bitawan mo na siya, maririndi ka, sigaw ni Mateo, habang pilit na inaabot ang baywang ni Teresa. Sa huling sandali, ang mga daliri ni Monica ay tuluyang nadulas sa basang tela. Isang matinis na hiyaw ang bumasag sa ingay ng bagyo hanggang sa lamunin ito ng malakas na agos ng tubig sa ilalim. Nagsara ang kadiliman sa ibaba, iniwan si Teresa na humihingal sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay walang laman kundi ang lamig ng hangin. Makalipas ang isang buwan, ang sikat ng araw sa Manila ay tila may dalang bagong pag-asa. Sa loob ng isang engrandeng courtroom, ang katahimikan
ay nakakabingi habang binabasa ang huling hatol. Si Eduardo Valderrama ay napatunayang nagkasala sa kasong falsification of public documents, corporate embezzlement, at grave neglect sa kanyang ina. Dahil sa testimonya ni Doña Imelda na himalang nakapagsalita na ng maayos at sa asul na envelope na nakuha ni Teresa, napatunayan din na wala siyang legal na karapatan sa anumang ari-arian ng pamilya. Si Monica na himalang nakaligtas sa pagkahulog, ngunit pilay na at nakakulong, ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo dahil sa identity theft at attempted murder. Ang lahat ng kanyang binuong tore ng kasinungalingan ay naglaho na parang bula. Teresa, ang lahat ng ito ay sa iyo na paus na saad ni Doña Imelda habang inaabot ang isang dokumento na naglilipat ng malaking bahagi ng shares ng kumpanya sa pangalan ni Teresa bilang kabayaran sa 8 taon niyang pagsisilbi. Ikaw ang tunay na Valderrama sa puso ko. Patawarin mo ako sa pananahimik ko noon. Ngumiti si Teresa, isang ngiting malaya at walang halong pait. Dahan-dahan niyang ibinalik ang dokumento sa kamay ng matanda. Naisapat na po sa akin na alam ng mundo ang katotohanan. Ang kailangan ko lang ay ang pangalan ko. Ang dangal ko na pilit nilang kinuha. Ang yaman ay hindi nakakagamot ng sugat sa puso. Lumingon si Teresa kay Mateo na nakatayo sa di kalayuan. Ang abogado ay hindi na mukhang matigas at malamig. Nakangiti ito sa kanya, isang ngiting nagsasabing tapos na ang laban. Lumapit si Mateo at iniabot ang pinal na kopya ng annulment decree. You are officially free, Teresa, bulong ni Mateo. Saan mo gustong pumunta? Tumingin si Teresa sa malayo sa abot tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Ang amoy ng hangin ay hindi na amoy gamot o usok ng sunog. Ito ay amoy ng kalayaan. Ang bawat hakbang niya palayo sa courtroom ay tila pagbawas ng bigat sa kanyang balikat. Gusto kong pumunta sa lugar kung saan walang mansyon, walang lihim at walang kailangang paglingkuran, kundi ang sarili kong kaligayahan, sagot ni Teresa. Habang naglalakad sila ni Mateo patungo sa sasakyan, narinig nila ang tawag ni Eduardo mula sa loob ng police van. Teresa, patawarin mo ako, mahal kita. Hindi lumingon si Teresa. Hindi dahil sa galit kundi dahil ang babaeng nagmahal kay Eduardo ay matagal na ring pumanaw kasama ng mga kasinungalingan sa mansyong iyon. Ang Teresa na naglalakad ngayon ay isang alpha survivor, isang babaeng natutong bumangon mula sa sarili niyang abo. Ang talaman, ang katarungan ay hindi lang ang pagpapakulong sa masama. Ang tunay na katarungan ay ang pagkakaroon ng lakas na talikuran ang nakaraan at simulan ng isang buhay na ikaw ang may hawak ng panulat. Isang taon ang mabilis na lumipas, na tila ba ang panahon mismo ang nagmadaling itapon ang mga mapapait na alaala ng nakaraan. Sa isang maliit na bayan sa tabing dagat ng Batangas, malayo sa polusyon at ingay ng Manila, isang payak ngunit magandang bahay ang nakatayo sa gitna ng mga puno ng niyog. Ang amoy ng alat mula sa dagat ay humahalo sa samyo ng mga bagong bukang sampagita sa hardin, isang amoy na malinis, sariwa at puno ng kapayapaan. Nakatayo si Teresa sa balkonahe, nakatanaw sa dahan-dahang paglubog ng araw. Ang kulay kahel na kalangitan ay tila isang malaking canvas na nagpapaalala sa kanya na bawat pagtatapos ay may dalang bagong simula. Wala na ang mabigat na aura ng mansyon ng mga Valderrama sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng kalyo mula sa walang tigil na paglilingkod ay maayos na ngayon at hawak ang isang baso ng sariwang juice. Sa loob ng bahay, narinig niya ang mahinang tunog ng mga pahina ng libro na kinakalabit. Si Doña Imelda na himalang nakakabangon na sa tulong ng regular na therapy ay abala sa pagbabasa. Pinili ng matanda na manirahan kasama si Teresa kaysa sa malaking mansyon na ngayon ay pinapatakbo na ng isang foundation para sa mga biktima ng domestic abuse, isang proyektong binuo ni Mateo sa pangalan ni Teresa. Teresa, anak, halika rito sandali, tawag ng matanda. Ang boses nito ay hindi na nanginginig sa takot. Ito ay puno na ng katatagan at tunay na pagmamahal. Lumapit si Teresa at naupo sa tabi ng biyenan. Hinawakan ni Doña Imelda ang kanyang kamay. Nabalitaan mo ba ang tungkol kay Eduardo? Tumango si Teresa. Sinabi po ni Mateo kahapon. Tinanggihan ng korte ang kanyang apela. Mananatili siya sa loob ng 10 taon. At si Monica, ayon sa balita, hindi na siya makakalakad ng maayos dahil sa pinsala sa kanyang gulugod.
at wala ring dumadalaw sa kanya sa ospital ng bilangguan. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Walang saya sa mukha ni Teresa habang naririnig ang balita ng paghihirap ng kanyang mga kaaway. Ngunit wala na rin ang pait. Ang pagpapatawad na pagtanto niya ay hindi nangangahulugang kailangang bumalik ang lahat sa dati. Ang pagpapatawad ay ang pagputol sa kadena ng puot upang hindi ka na muling maging bilanggo ng nakaraan. Napatawad na niya si Eduardo, hindi dahil nararapat ito sa lalaki, kundi dahil nararapat sa sarili niya ang katahimikan. Peace is the greatest wealth, isn't it? Isang boses ang sumabat mula sa pintuan. Si Mateo ay nakatayo roon, ang kanyang barong ay bahagyang nakabukas sa leeg, ang kanyang mukha ay maaliwalas mula sa biyahe galing sa lungsod. May dala siyang isang maliit na basket ng mga prutas at isang bouquet ng mga ligaw na bulaklak. Mateo, akala ko ay may hearing ka pa sa Manila, nakangiting wika ni Teresa habang tumatayo para salubungin ang lalaki. I finished early, I couldn't miss the sunset here. At may mahalaga akong balita, Saad ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Inabot niya kay Teresa ang isang dokumento. The foundation is officially recognized. At ang lahat ng assets na kinuha natin kay Eduardo ay nakalaan na para sa edukasyon ng mga bata sa probinsya ng nanay ko. We did it, Teresa. Justice is fully served. Teresa, after everything, are you happy? Tanong ni Mateo habang nakatingin sa malayo. Tumingin si Teresa sa lalaking nanatili sa tabi niya noong ang buong mundo ay nakatalikod. Happy is a small word, Mateo. I feel a whole. Pakiramdam ko sa wakas ay pag-aari ko na ang sarili kong buhay, at sapat na iyon. Sa pagtatapos ng kwento ni Teresa, iniwan niya sa mga nakikinig ang isang mahalagang aral. Ang pagsasakripisyo para sa pamilya ay marangal, ngunit ang pagsasakripisyo ng sariling dangal para sa mga taong hindi marunong magpahalaga ay isang pagkakamali. Ang tunay na alpha survivor ay hindi ang taong hindi kailanman nasaktan, kundi ang taong ginamit ang bawat piraso ng kanyang pagkabasag upang bumuo ng isang mas matibay at mas magandang kinabukasan. Ang katarungan ay maaring magtagal, ngunit ang katotohanan ay laging makakahanap ng daan palabas. At sa huli, ang pag-ibig na nagmumula sa respeto at katapatan ang tanging pag-ibig na tunay na makapagliligtas sa atin. Ang huling sulyap ni Teresa sa malawak na karagatan ay hindi lamang pagtatapos ng isang masakit na kabanata, kundi ang simula ng isang buhay na siya na ang may hawak ng panulat. Wala nang bigat ng nakaraan, wala nang hapdi ng pagtataksil, kundi ang payapang daloy ng mga alon na humuhugas sa bawat bakas ng pait sa kanyang puso. Mga mahal kong tagapakinig mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa pagsama sa amin sa mahabang paglalakbay na ito ni Teresa. Habang isinusulat ko ang bahaging iyon, kung saan pinalayas siya sa gitna ng ulan, habang nakatingin ang mga mapanghusgang mata ng kapitbahay at suot ng impostorang si Monica, ang kanyang mga perlas, hindi ko napigilang mapaluha. Masakit masaksihan ang isang taong ibinigay ang lahat ng kanyang pag-ibig at sakripisyo, ngunit itinapon lang na parang isang basahang walang halaga. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong hibla ng buhay, mga lihim na luha, at pakikipagsapalaran ng mga kababaihang madalas ay nananatiling tahimik sa likod ng mga pader ng kanilang mga tahanan. Ito ay isang paalala na ang ating pagkatao ay hindi nasusukat sa ningning ng ginto, kundi sa tibay ng ating dangal. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Teresa, tatanggapin niyo ba ang yaman at kapangyarihang inialok ni Doña Imelda bilang kabayaran sa 8 taon ninyong pagdurusa? O pipiliin niyo rin ang payak ngunit malayang buhay sa tabing dagat? Ano nga ba ang mas matamis, ang paghihiganti o ang ganap na paglaya ng kalooban? Saan niyo nga pala pinakikinggan ang huling bahagi ng kwentong ito? Nagluluto ba kayo para sa inyong mga mahal sa buhay? Nagpapahinga sa inyong silid? O marahil ay kasalukuyang humaharap din sa isang sariling unos? Ibahagi niyo naman sa amin ang inyong mga saloobin sa comment section. Lagi kaming naririto para makinig dahil ang inyong mga karanasan ay mahalaga sa amin. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang magsilbing inspirasyon sa iba pang mga pusong naghahanap ng paghilom. Hangad ko ang inyong kaligtasan, kapayapaan, at ang lakas na laging piliin ang inyong sariling kaligayahan. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan.
Pamagat ng kwento bakas ng paithalimuyak ng paglaya. Lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at para maghatid ng positibong mensahe.